Maganda po ako sa inyong paningin. Good morning guys. Ngayon ay August na pala. Sorry. August 7, araw ng Huwebes. So, flexing my day. It's already 7 a.m. in the morning in the Philippines. So, what's Nanay 19 usually do this morning? So, morning routine ko ay asikasuhin siyempre ang aking Unica sa pagpasok, preparing her food, her baon, her needs, ganon ang nanay. Kahit 18 years old yung anak ko, asikaso pa rin. Ganon po ba kayo guys? Ganon din po ba kayo pag kahit 18 years old yung anak nyo ay on the go pa rin ang inyong nanay duty? Sa aminin at hindi, ganon din kayo. Dapat kasi hindi na. So, syempre, dahil millennials ang mga anak natin ngayon, karamihan sa mga anak natin ay hindi na nasanay sa gawaing bahay. So, bilang magulang, yun ang kamali ko guys. Yun ang kamali ko kasi hindi ko siya na well train agad sa murang edad ng gawaing bahay. Kasi, to tell you honestly, si Paula kasi o si Kulot ay sakitin ng bata. So, hindi ko siya na-train na gumawa ng bagay-bagay. Kasi naawa ka, yun ikaihang nga kasi kaya mo naman sarili mo na gawin ng mga bagay-bagay which is hindi tama. Dapat imulat sila agad sa gawaing bahay para pagdating ng ganitong edad nila ay hindi na sila asa sa magulang. It's my fault siguro na ganun siya kasi may inaasahan siyang nanay sa tabi niya, pero okay lang naman sa akin yun kasi wala naman ako gaanong ginagawa, no? Pero may disadvantages pala yun kasi hindi na siya nakakatayo sa sarili niyang paa, na wala siya sa diskarte, walang diskarte na namumutawi sa kanyang isipan kasi nandyan naman nanay ko, nandyan naman siya na mag-asikaso sa akin. So, yun ang kamali. Nanay love nga siguro talaga, no? Lahat ay kayang ipikit na lang basta nakita mo yung anak mo na bumangon, pumasok, kahit ano ng what we call this, kahit na hindi naman na dapat silang asikasuhin kasi 18 years old here in the Philippines are totally matured na, no? Totally dapat siya na ang kikilos para sa sarili niya. Kaya lang hindi natin sila matiis bilang nanay. Minsan tinitiis ko talaga siya, hindi tulungan. Kaya lang as I observe her, grabe talaga. Hindi parang rattle siya, malilate siya, ganon. Kaya anong gagawin natin bilang nanay? Alang namang hayaan mo na lang siyang ganon. Siguro time will come na ma-realize nila yung gawain na hindi dapat ini-ignore pag tinuturuan siya ng magulang. So, pagdating ng panahon, ma-realize din naman nila yung bagay na dapat nilang matutunan sa magang panahon pag nag-asawa na siya. So, good luck na lang. Basta ako, as I can do all things siguro na iparamdam pa yung support. Basta kaya pa, no? Kung hindi na kaya, hanggang doon na lang. Kasi number one, nag-iisa lang naman yan. So, ako lang naman ang kaagapay niya. Kami lang dalawa. So, why not to asikasuhin pa rin. Kahit na minsan ay buryong na tayo din sa mga sermon, araw-araw sermon. Siyempre, gusto lang natin silang mamulat. Gusto lang nating mamulat ang mga anak natin sa gawain, no? At sa kadamang gawain. So, yun ang aking vlog, para-paraan mag-vlog sa madiskarte sa agang kay ganda. Isa pa rin yung damit ko, di ba? Nakataas pa ang paa. Feeling relaxed in the morning. So, wala, usapang nanay lang to. Usapang nanay and daughter and kung ano ang dapat natin gawin bilang isang nanay. Kasi, ako, talaga, hirap din na ipaunawa, ipaintindi ang lahat ng bagay-bagay para maunawaan nila tayo. So, karamihan tayo na nag-a-adjust. Nanay nang nag-a-adjust. Dati, tayo ang mag-adjust sa magulang natin. Pero ngayon,
Hay, anong mali. Ano sabi ko, dati tayong anak ang nag-a-adjust sa magulang natin sa mga gusto nila, sa mga ano, talagang isang tingin lang galit na yan, no? Isang tingin lang matakot ka na. Pero ngayon, nakarami ka na ng salita, nakarami ka ng sabi, pero paulit-ulit lang, hindi pumapasok sa kanilang isipan. So, para tayong sirang plaka paulit-ulit. Pero noong panahon natin ay isang salita lang ng magulang natin, takot na tayo. How yun, compare mo ngayon na grabe ang mga ugali ng mga kabataan. So, sa mga kabataan naman dyan, kung may nakikinig sa aking vlog, ay number 1, respect your parents. Kasi ang magulang ay nag-iisa lang yan sa buhay mo. Habang andyan pa sa tabi mo, magpasalamat ka pa kasi mahirap ang walang magulang sa tabi. Yun lang. Parang ako matagal na walang magulang sa tabi, pero buhay pa naman mga magulang ko, pero ay maaga tayong namulat sa buhay na independent tayo mula pagka-graduate ng high school until now, living far away from them. So para na lang din ako nag-abroad kasi bihira kami magkita-kita, bihira din kami mag-usap-usap. So parang alone na rin, parang I'm living far away. Counter road. Ay, walang wala tayo sa probinsya. Ay, nako. Yun lang guys. At i-flex ko rin po ang aking almusal na binili para kay unique ako. So, ako na lang din ang uubos. May itlog, may carbonara, may canton. So, sa kanya tong carbonara, binili ko to worth 30 pesos. Akin tong canton kasi di ako mahilig sa pasta. Mas gusto ko ang pansit. So, di niya naubos. So, what we do is, siyempre, nanay ang kakain nito, ubos. Kung kaya kong ubusin. Pero, pagtingin ko palang umay na ako dun sa carbonara. Ito guys, maraming salamat sa panonood always kay Madiskarting Nanay. Sa mga members ko dyan na nagtitiwala, mga new friends, old friends, legit friends, mga subscribers, new subscribers, maraming salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung mga iilan na nagtitiwala pa rin sa akin, sa live streaming, out of 10, siguro 10 plus pa kayo. So maraming salamat. Basta may nagtitiwala at nanonood, patuloy pa rin sa Madiskarting Nanay sa pagbablog at pagla-live stream. So maraming salamat sa support na lagi. Mahal ko kayong lahat. God bless everyone. Thanks for watching. Bye!